Kanina lang ay nakapanood ako ng mga video ng mga ilang taga-suporta ni Sara Duterte na nananawagan na dapat nang lumabas si Sara Duterte dito sa labanan na ito. Tama ba sila sa kanilang sinasabi? Ito si Attorney Mike Operario, pag-usapan po natin yan. Noon pa man, sinasabi ko na po ito na eventually kailangan po ang panahon na mayroong titindig talaga na pinuno sa kasalukuyang sitwasyon natin. Ang Pilipinas po ngayon ay isang bansang umuusad na parang walang pinuno. Tayo po ay pinamumunuan hindi ng isang presidente kundi ng isang kabal, tawag po dyan, o isang parang sindikato na parang lahat sila ay may kapangyarihan at may hawak ng pamahalaan at ang pinoprotektahan ay hindi ang interes ng sambayan ng Pilipino kundi ang mga interes nila na manatili sa kapangyarihan. Sa kasalukuyang sitwasyon natin ngayon na lahat ay puro magulo, may kaguluhan sa Kongreso, sa Senado, sa lahat ng ahensya ng pamahalaan, ang ekonomiya ay pabagsak na, ang piso ay lalong bumababa kontra sa dolyar, at marami pang mga nangyayari sa ating bansa, the state of our economy, our diplomatic policy, lahat po ito ay walang sense of direction at the moment. Ang pinaka mabigat po nito sa kasalukuyan, even the opposition to this government is also disorganized. Yan po ang masaklap na katotohanan. Ang opposition po ngayon ay maraming hiwa-hiwalay ng mga grupo, kanya-kanyang mga organisasyon na nagpapahayag ng kanilang mga disgusto sa pamahalaan. Pero there is no unified central opposition na mayroong isang pinuno. At sa tingin ko, isa lamang pong pinuno ang makakapag-unite ng lahat ng movement na ito. Yung lahat ng mga organisasyon na kumukontra sa mga polisi ng administrasyon at paglabag sa karapatan ng mga mamamayan. Kailangan natin ng isang central figure who will be the key figure of the opposition. Historically, ganito po talaga yan. Hindi po pwedeng ang isang movement, ang isang opposition ay walang kinikilala o walang tatayo na figurehead. Ang magiging resulta niyan ay a disorganized movement na walang magiging direksyon. At ito ang gusto ng pamahalaan sa kasalukuyan, manatiling watak-watak ang oposisyon at magkanya-kanya sila ng galaw. Nakikita natin yan pati sa mga rally, may mga nagsasadya sumugod, pag hindi sumugod, sasabihin duwag yung kanyang mga kasamaan. Hindi po tama ang ganitong sistema ng movement kung gusto natin na magkaroon ng resulta ang ating mga pagkilos. Kaya dito po, dahil hindi ko po personal na kakilala si Sara Duterte, sabi ko nga sa inyo, minsan hindi pa kami personal na nagkausap. Pero ito po ay aking personal na opinion kung may paparating sa ating ikalawang Pangulo kay Sara Duterte. Kailangan habang tumitindig na ang maraming mga Pilipino sa labanan na ito, kailangan may tumindig din ng mga pinuno. At si Sara Duterte ang hinihintay ng sambayan ng Pilipino na magsalita dito. Naintindihan ko ang posisyon ni Sara Duterte na ayaw niyang mapagbintangan na mayroon lamang siyang personal na interes sa presidency kaya gusto niya na pangunahan itong movement na ito. Subalit sa kasalukuyan na itong sitwasyon natin ay hindi na natin maiiwasan na since nagdeklara naman siya ng kanyang availability for the presidency, it is about time that she openly declare her opposition vocally na hindi lamang sa Davao ang pagsasalita, kundi pati na rin dito sa Luzon, sa Kamaynilaan, na although malakas ang movement sa Mindanao, sa Visayas, politically, the truth of the matter is the battleground will still be Metro Manila because this is where the seat of power is. Ito ay inevitable. Hindi po natin ito maiiwasan. At kagaya po nung 1985-86, panahon ni Cory Aquino, where Cory Aquino became the central figure of the opposition. Kahit nung after the dayaan, after the election, nung 1986, tumawag ng civil disobedience si Cory Aquino. It was Cory Aquino herself who announced this civil disobedience and the people followed.
although I respect yung ibang nating mga opposition leaders, kagaya nila Baste, Duterte, nila Mike Defensor, and many others na nagpapahayag ng kanilang disgusto sa pamahalaan. Madam Vice President, it is you. Ikaw ang hinihintay ng sambayan ng Pilipino. We need to stand up right now. You need to stand up right now. At kailangang madinig ang boses mo. The citizenry, ang buong Pilipinas, ay naghahanap ngayon ng pinuno. There is a vacuum in leadership in the Philippines. At naghahanap ang mga mamamayan ng sense of direction. And I think BP Sara can provide that. Not to start a revolution, but at least to guide the people kung saan patungo itong bansa natin sa kasalukuyan. At kung ikaw ay titindig, makakaasa ka, Vice President Sara, at tingin ko, maraming Pilipino ang titindig na kasama mo upang ipagtanggol ang ating bandila at ang Republika ng Pilipinas. Mabuhay po kayo, mabuhay po ang Republika ng Pilipinas.